Muli po, isang mapagpalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahan ng manamit na naaangkop at aktibong at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Ngayon po ay ika-8 araw ng Simbang Gabi, Misa de Gallo. Ang ating tema sa banal na misa ngayon ay ang Di binibigo ng Diyos ang kanyang bayan. Sa pakikigalak natin kina Elizabeth at Zacarias, sa pagsilang ni Juan ngayong ika-8 araw ng ating nobina, inaanyayahang tayong magnilay sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Wala siyang binibigo. Ang buong kasaysayan ng kaligtasan ay mawalhating pagtupad sa kanyang mga pangako. Ang katapatan ng Diyos ay paalala rin sa atin upang sa wakas tayo maging tapat din at maaasahan sa ating mga pangako sa Diyos at sa kapwa, anuman na mangyari. Si Juan Bautista man ay naging tapat sa kanyang misyon hanggang sa kanyang kamatayan. Gayon din si Jesus. At gayon din dapat tayo upang maging karapat-dapat sa ating pagkadisipulo ng Panginoon. Sa Eucharistia ngayon, idalangin natin para sa lahat na mahal natin at para sa ating sarili ang biyayang katapatan ng ating mga pangako sa bautismo. Magsitayo na po ang lahat at simulan na natin ang ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinagpala ka namin. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na kapanganakan, ikaw ay nanirahan sa amin. Makapangyarihang maawaing Ama, nagpapasalamat kami sa iyong ginawa kaming espesyal sa iyong paningin.
Bagamat hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, nananatili kang tapat sa amin habang tinutupad mo ang iyong pangako ng kaligtasan, tulad ng mga pastol na pinakamababa sa mga tao. Naway magbigay din tayo ng parehong pagpapahalaga sa ating mga kapatid na maralita. Amen. Mga kapatid, 2 araw na lamang at Pasko na. Manahimik tayong sandali at isipin kung ano pa ang dapat natin gawin para sa angkop ng pagsalubong sa Panginoon sa ating buhay. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon nalapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak. Kami mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkataong tao sa sinupupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Malakiyas, ang huling propeta, ang pagdating na Mesiyas ay pangungunahan ng pagbabalik ni Elias na propetang mapusok. Dito'y inilalarawan niya ang misyon ng sugo ng Panginoong ipinalalagay na si Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipapadala ko ang sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon ng inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayoy, magiging karapat-dapat siyang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog ng dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya. Tulad ng dati, ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't anak. Ngunit hindi mapipilitan akong papurian at wakasin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan. Sa mga sarili guro patnubay, sa mababang loob siya yaong gabay. At nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay, sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya ay kaibigan, sa katapagpaturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Harit batong panulukang, saligan ng sambayanan, halina't kami idangal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sangkol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sangkol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sangkol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nagapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudiya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, good morning po sa inyong lahat. Sino po dito nga walang pangalan? Ating tayong lahat, no? Meron tayong pangalan. Gusto ba ninyo ang pangalan ninyo? At sino ang pumili ng pangalan ninyo para sa inyo? At ano ang ibig sabihin ng pangalan mo? Bagay ba ang pangalan ninyo sa inyo? Mga kapatid, tayong mga Pilipino, maraming tayong mga sinusunod na kaugalian pagdating sa pagbibigay ng pangalan sa mga bata. Noong araw, in the past, kinukuha ng mga magulang ang pangalan ng kanilang mga anak mula sa mga karakter sa Biblia o kaya naman ay sa kalendaryo ng simbahan, ang mga kapistahan ng mga santo. Kaya nga, kung sino ang santong ipinagdiriwang sa araw ng pagsilang. Pero, like ganun na dyan. And also, depende sa mga buwan. Like January, February, ang iba no generally. Kung sa January, ano ang pangalan ng batang lalaki? Ninyo. Diba? Kaya nga Father Ninyo, kasi January man siya. So, ganun, no? February, Lourdes, like that, no? Ang iba, mga characters sa Biblia, like Joseph, Peter, no, John, and these are all pangalan. So, pero ngayon, iba-iba na talaga. Hindi natin alam, no? Ano-ano lang ang ibinibigay natin, ang pangalan sa ating mga bata, no? Kahit ano, anything, walang meaning, walang kahulugan. So, ganun na ngayon mga kapatid. So, sa liturhiyong calendar ng ating simbahan, meron 3 kaarawan lamang na ating ipinagdiriwang. Kanino po? Una, si Jesucristo. Kaya nga, no, itong preparation lahat na para sa pagsilang, the birthday of our Lord Jesus, the nativity of our Lord, December 25. Kaya nga, March 25 ang Annunciation, kapistahan ng pagpapahayag ng balita
tungkol sa pagsilang ni Jesus. And then, second, ikalawa, ang nativity of Mama Mary. Kaya nga September 8 ang birthday niya, kaya nga December 8 ang Immaculate Conception. So 9 months from December 8. And then, kanino po ang pangatlo? Kanino po ang John the Baptist, Juan Bautista. Kaya siya, kaya nga June 24, mga 6 months before Jesus, kasi yan ang gap, di ba, yun sa Ebanghelyo, 6 months na ang gap between Jesus and John, kaya nga June 24. So, my dear brothers and sisters, ang tagpo na sa Ebanghelyo ay ukol sa pagdating ng araw na kapanganakan ni Juan Bautista. At pagsapit ng ikawalong araw, ayon sa tradition ng mga Hudyo, tinuli ang sangkol at binigyan ng pangalan. Sa tradition ng mga Hudyo, ang pagtutuli at pagbibigay ng pangalan sa mga sangkol na lalaki ay ginagawa sa ikawalong araw matapos maisilang. Kasi naniwala sila na ikawalong araw ang simula ng buhay. Dahil ito ang unang araw matapos ang 7 araw ng paglikha ng Diyos sa sanlibutan. So one day's creation, the next day, kaya nga 8th day, they believe the new life begins. So they give name during that time. At para sa mga Hudyo, mahalaga talaga ang pangalan. Pagbibigay ng pangalan sa mga anak. Nagpahayag ito ng magiging buhay at mission ng isang tao. Kaya nga if you notice sa Biblia, like Abraham, ang pangalan niya is Abraham, pero naging Abraham, that means siyang naging father of all nations, siyang ama ng lahat mga bansa. Simon, naging Peter, Pedro, ang kahulugan ay bato, stone, kasi siyang naging foundation ng ating simbahan. At mula Saul, he became Pablo, or Paul, little, so maliit na tao. Yan ang kahulugan. So kaya nga, my dear brothers and sisters, and also, they give also names sometime to keep the treasure, the legacy of the fathers, our mga grandfathers. I think sa Pilipinas din we have, we call it junior, some families say 1, 2, 3, 4, ganon. Same name but only number is different. So sa ganon din ang mga Hudyo. Kaya nga ang mga kapitbahay, kamag-anak, ang gusto nilang, ang pangalan ng batang sangkol ay Zacharias, after his father. I mean, it's also malinaw na nga, wala silang anak, hindi na makanak, nga matanda na sila. And that's why they wanted to give a name for John. And then, his mother, sabi ni Elizabeth, hindi. Juan ang pangalan. Namangha silang lahat, they surprised, bakit na ganon? Kaninong, saan galing ang itong pangalan? Nobody has this name in your family. So they ask, okay, ikaw, Zacharias, ikaw na lang pili ka. Anong pangalan ang gusto mo? And then we know that nga naging pipi siya when he had the encounter with angel, diba? So kaya nga, sinulat na lang siya, Juan ang pangalan. So everybody was surprised, shocked. Because how come, both of them can think same way, plan same way. Pero ito ay mula sa Panginoon. Kasi my dear brothers and sisters, ang kahulugan ng Juan, the name from the Hebrew, Yohanan, that means John, God is gracious. Ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay mabait. Yan because naranasan nila that God was gracious to them. They were living in disgrace. Nahihiya ang buhay nila dahil walang biyaya, walang mang-anak, matanda na, bawog pa. Pero ngayon, God took away the disgrace and gave them a grace, a biyaya. Pinakamahalagang biyaya nga tinanggap nila. Kaya nga sabi nila, itong bata ay grace. God is gracious. He reminds us that God has been good to us.
So, my dear brothers and sisters, totoo talaga, si Juan nga naging biyaya, naging grace sa families, sa mag-asawa, Zechariah at Elizabeth, and hindi lamang para sa kanila. Siyang naging biyaya sa buong bayan ng Israel. Kasi siya nga naging instrumento sa pagpahayag at also pagpahanda ng pagdaranan para sa Panginoong Hesus Kristo. So, my dear brothers and sisters, one thing is very clear, malinaw talaga. Itong buong simbang gabi, if you follow mga readings, God was faithful. God has been faithful. Tapat talaga ang Panginoon. Mula sa sinugdan, napakabait, buti ang Panginoon sa ating lahat. In many ways, sa kaysasayan ng kaligtasan, tingnan ninyo, many things happen because God was faithful. Tapat na talaga siya kasi may promise siya, may covenant nga ako ang ama, kayo ang anak. Ako ang Diyos, kayo ang aking bayan. And then He was being faithful. Pero ang mga tayo, nga sila, ang mga Israelita, they were unfaithful. Hindi sila tapat sa pangako nila. No, they were trying to go away different ways, trying to have mga Diyos, trying to break the covenant, the promise, and itong lahat. Pero God has been faithful, tapat talaga. So, and also, this event reminds us that God will do in His own time. There is time, my dear brothers and sisters. Hindi na pwede nga sa ating time. Hindi na pwede nga gusto ko ngayon, ngayon, or bukas, at ganun. We cannot put deadlines. God works in His own ways. No, because He's faithful, He knows He will give. So that's why, and also it is a reminder for all of us. Tayong lahat, no, sa katulad nila, no, maybe we had our own sins. Maybe we were living barren, baog tayo, maybe spiritually, or in other ways, or maybe we were also living in disgrace dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating mga past. Pero ang message ay, live it in the past. Kung nangyari na, tapos na. Do not live on the past. Because pinagpala ka. God has taken away your sin, your disgrace, and your barrenness. Now you are a new person. So move on with this new reality, with these new blessings. So, my dear brothers and sisters, this is for all of us. Please, let go of the past. Sometimes, grabe nga, miserable ang ating buhay dahil we are still living in the past. We are still living in the anong nangyari sa ating buhay. I think we have to move on. We have to move on. God will change. Everything is possible for God. God will change, make it better, make it fruitful, make it a grace, whatever nga nangyayari sa ating buhay. So that's why trust in God and let us move on with this hope, my dear brothers and sisters. And then, hindi lamang si Juan nga may pangalan, tayong lahat din, no? We have a common name. Tayong lahat. Meron din tayong lahat ng isang pangalan. Ano po ang pangalan natin? Isa lang ang pangalan natin, kaya nga nandito na tayo. Ano po ang pangalan natin? Christian, di ba? Tayo mga Kristiyano, sa pamamagitan ng binyag, naging Christian. Ibig sabihin, we become, naging katulad ni Kristo, naging tao ni Kristo, naging anak ng Diyos. So, my dear brothers and sisters, malaki talaga ang mission. Malaki talaga ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Kasi we share in the mission of Christ. And we are called to be, hindi lamang katulad ni Kristo, sana tayo maging Kristo. Maging Kristo sa ating kapwa, and sa ating pamilya, and sa ating pamayanan. Ito ang tawag, ito ang hamon, ito ang mission natin. Pero napakalungkot ngayon kasi sa salita lamang, sa certificate of baptism na lang Christian tayo. Marami sa atin, we are not up to that level. We are not living our name, our legacy, our mission. Maybe Christian lang tayo dito sa simbahan.
Pero sa labas, sa pamilya, Christian ba ako? Kristo ba ako? Kasi my dear brothers and sisters, tayong lahat tinawag at binigay ng bagong buhay, bagong pangalan, bagong mission. So my dear brothers and sisters, sana isabuhay natin ang ating pagiging Kristiyano. Hindi lamang sa salita, sa gawa, at lalo na ngayong panahon ng Pasko. Sana maging Kristo tayo, maging Emmanuel tayo, sana tayo magdala ang kapayapaan, kaligayahan, at pag-ibig sa mga tao. Let us share this love, peace, joy. Let us bring the joy of Christmas. Let us bring the blessings. Let us bring the grace to the people around. So, my dear brothers and sisters, may we inspire each other. May we live up to our name as Christians. May we also witness Christ in our day-to-day life. Ang kapanganakan ni Juan ay isang tiyak na hagbang sa ikatutupad ng ipinangakong Mesiyas na ipadadala ng Diyos. Taglay sa ating isipan ang katapatan ng Diyos. Manalangin tayo sa pagpapahalaga sa katangiang ito sa ating buhay. At itutugon, Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Naway ang simbahan sa pamatnubay ng Santo Papa ay maging lalong tapat sa kanyang misyon bilang kasangkapan ng pagliligtas sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Naway lahat ng pari at relihiyoso ay maging maningning na halimbawa na katapat sa kanilang pangakong mamumuhay alinsunod sa mahigpit na tagubilin ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Naway pairali ng mga mag-asawa ang pagkakasundo ng kanilang mag-anak sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa, alang-alang sa kapanganakan ng kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Naway lahat ng guro, katikista at namumuno sa mga kabataan ay magpapahalaga sa kanilang pangakong magsikap para sa wastong pagpapalaki sa kabataang nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Naway lahat ng nagtataguyod ng kapayapaan at katarungan ay umani ng bunga ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Para sa mga may malubha at permanenteng kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at pagkalinga ng buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Para sa bukluran ng UP SLRP Creekside, sa paghahanda natin ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, naway mapuno ang ating mga pagtitipon ng pagpapasalamat, pagkabukas palad ng diwa at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Para sa lahat ng pamilya ng ating bukluran, nawa ang diwa ng Adliento ay magpatibay ng kanilang pagkakaisa at pagpapalalim at pag-unawa sa tunay na kaluwagan ng Pasko. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Tahimik po nating ipanalangin ang ating mga kahilingan at ang mga kahilingan ng misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tapat na tulad mo. Panginoong Diyos, papagningasin mo sa amin ang lalong taimtim na maghahanggat na masaksihan ang katuparan ng iyong pangako at ang kapasiyahang tumulad sa iyo.
Ikaw na laging tapat at nabubuhay at nagahahari, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay ng loob ang pinagkabuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabig at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsasiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hangang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan ng dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ang tanan kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kay San Jose, ang esposo niya. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at siya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapaalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may liwanag nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa mga ilang paalala. Una po, paalala lang po sa schedule ng misa bukas, December 24, Linggo. Misa de Gallo, 4:30 a.m. Wala pong misa na alas 6 ng umaga. Misa sa ika-4 na linggo na Abyento, alas 8, alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon. Simbang gabi na 7:30 p.m. Ikalawa, magpapatuloy po ang caroling ng ating mga religious congregations sa ating parish grounds pagkatapos ng misa ngayong umaga. Ang malilikom na donasyon ay ipantutulong sa ating mga vocation ministry programs at pondo pantulong sa mga nagkakasakit at retired priests ng ating diocese. Ikatlo, sa misa ng Bisperas ng Pasko, December 24, 7 p.m., ang PYM ay magkakaroon ng pagsasadula sa panunuluyan sa pamamagitan ng pag-awit. Ito ay gaganapin sa labas ng simbahan. Ang lahat po ay inaanyayahang manood. Panghuli, narito po ang ilang paalala tungkol sa mga Christmas programs ng ating parokya. Para sa Bundle of Joy, maaari na po ninyong dalihin at i-offer ang mga Noche Buena package o cash equivalent ng 1,000 o higit pa sa mga misa hanggang ngayong araw na December 23, Sabado. Ang distribution po nito ay gaganapin sa bukas po, December 24 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating Christmas Balls Project bilang tulong sa ating feeding program. Para naman po sa Gift for an Angel, maaari na rin pong dalhin ang inyong mga regalo at iabot sa mga Parish Youth Catechists sa tabi ng ating giant Christmas tree. Update naman po sa Edad Ko, Alay Ko. Tayo po ay nakalikom ng halagang 216,943 pesos and 75 centavos. Ang mga nangungunang buwan sa kasalukuyan ay ang buwan ng Disyembre at Pebrero. At ngayon po, pwede na po nating ihulog ang ating mga brown envelopes para sa Edad Ko, Alay Ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Magsuyo kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Bigyan nawa kayo ng Diyos ng tapang at lakas
upang mapaglabanan ang lahat ng kahirapan ng buhay. Amen. Iadyan niya nawa kayo sa lahat ng panganib at panatilihin kayong tapat sa inyong mga tungkulin. Amen. Akain niya nawa kayo sa kabanalan at kapayapaan. Amen. At pagpalay nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumay kayo sa kapayapaan upang mahaling tapat ang Panginoon. Salamat sa Diyos.